Rita naman, hindi naman pwede yun. Kahit si kamatayan, hindi tayo mapag-iiwalay. Kailangan mo ako't kailangan kita. Mahal na mahal mo rin naman ako, di ba? Kaya magsasama tayo hanggang kamatayan. Bitiwan mo ako! Nakakadiri ka! Hayop ka! Nasasaktan ako! Ano ba nangyayari sa'yo? At akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi mo ako kilala, Rita. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Alam mo bang ngayon din ay kaya kong patigilin yung paghinga mo? Pwede ko ring hilahin yung dila mo o paluwain yung mga mata mo. Kaya wag mo akong tinatakot dahil sinasabi ko sa'yo, baka pagsisihan mo. Gusto ko ring malaman mo na lahat ng kamalasang nangyayari sa buhay mo ay bahagi lamang ng paniningil ko dahil sa ginawa mo sa tatay ko. Hayop ka! Ang sama-sama mo! Demonyo ka! Sa dilim ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na buwan, sinusumpa kita, Rita. Ito na ang nakatakdang panahon ng nakamamatay na pagdurusa. Sa bawat patak ng aking galit, isinusumpa kong ang iyong katawan ay magiging pilangguan ng iyong kasalanan. Ngayon, mararamdaman mo ang sumpang walang lunas hanggang sa ikaw ay maagnas. Ang iyong mga mata, luluwa mula sa iyong bungo. Ang iyong dila, huhugutin ang sarili mong mga kamay. At ang iyong leg, lalaslasin ang iyong sariling kuko. Lasapin mo ang sakit sa bawat kagat mo sa sarili mong laman. Maliligo ka sa sarili mong dugo hanggang sa tuluyan ka ng mamatay. Taon 2013, Iloilo. Isang hapon, sa sabungan na pagmamay-ari ng kilalang matandang mayaman na si Joaquin, nagkakagulo ang mga tao. May kanya-kanyang bitbit mula sa sabungan, mababakas sa muka ng mga nanalo sa pustahan ang kasiyahan at pagkadismaya naman sa hindi pinalad na manalo. Kung may mangilan-ngilang sabungero na umaalis na, ay may patuloy pa rin sa pagpusta para sa huling laban sa hapon na yon. Sinisiguro naman ng kaibigan ni Charlotte na si Uno na maayos ang pagkakalagay niya ng tari sa hawak niyang manok. Nang masigurong maayos na yon, ay iniabot niya na sa sultador na si Mang Berting. Si Mang Berting ay ang ama ni Charlotte na isa namang Kristo. Suot nun ang maluwag na t-shirt at nakasombrerong kulay itim. Kung hindi lamang mahaba ang buhok ng dalaga ay mapagkakamalan yung lalaki dahil kung paano ito kumilos. Naaliw naman na nagmamasid si Joaquin sa dalagang anak ng kanyang kaibigan na si Mang Berto. Ang matandang lalaki na siya ring may-ari ng sabungan at sentensyador, nakapamewang sa kanyang pwesto at hinihintay ang huling sultada. Oh, huling pusta na to, 1,000. Sarado na ba? Wala na bang hahabol? Kasado na ang mga bossing? Mang Berto, ayos na ba yung pagkakatari ko? Oo naman, panalo na to. Tay, ayos na, bitaw na. Yan, ayos. Palaban talaga yung pula. Nang bitawan na ang dalawang manok ay nagsimula na ang sigaw ng mga sabungero para sa kani-kanilang pinustahan ng mga manok. Lakasan mong palo! Tugin mo na! Yan, sige pa! Woo! Tapos ang laban! Haha, panalo tayo, pre! Panalo! Lintik naman, oh! Mukhang tagilid ang manok ko. Malas ko ngayon. Sayang, mayayari na naman ako sa misis ko nito. Wala na! Bagsak ang puti! Panalo ang pula! Ayos lang yan, mga boss. Bawi na lang sa susunod na linggo. Napakabilis ng laban. Mukhang swerte lahat ng hinawakan kong manok ngayon, ah. May anting-anting ka yata, eh. Sandali lang, ha? Tay, ang laki ng pumasok na pusta kanina. Halos mabasag ng lalamunan ko kakasigaw. Oh, eto ang porsyento mo, Charlotte. O Uno, eto ang sayo. Uy, parang mas malaki pang kita mo sa akin, ah. Ilibre mo ako mamaya, ha? Oo ba? Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin, tol. Nak, mauna ka nang umuwi, ha? Bilhan mo ng merienda ang lola mo at huwag ka madudulas na sinama na naman kita rito. Sigurado malilintikan na naman tayo. Sige po, tay. Huwag ho kayo masyadong magpapagabi, ha? Uno, tara na. Uno,
ikaw nang bahala dyan sa unika iha ko, ha? Ay, sige po, Ma'am Berto. Siyempre naman. Ano kayang sasabihin ko kay Lola? Sigurado mag-uusisa na naman yon. Sa tingin mo makakalusot ka ngayon? Bahala na. Teka, libre mo naman ako ng palamig, oh. Kanina pa ako nang uuhaw eh. At saka, bibili din pala ako ng merienda para kay Lola. Eh di lalo kanya mabubuking na galing ka sa sabungan. Hindi naman siguro magsusumbong yung suma na galing tayo dito. Halos paubos na rin ang paninda ng mga nagtitinda ng sari-saring kakanin at maiinom dahil sa dami ng mga taong naroroon. May mangilan-ngilang napapakunot noo kapag nakikita ang dalagang Kristo. Pambihira tong si Berto. Tingnan mo nga yan, nag-iisa lang ang anak niya tapos itinulad pa sa kanya. Kaya nga tisay pa naman din pero kung kumilos at manamitay, talaga namang para nang lalaki. Mas malaki pa nga dyan sa palitong kasama niya. Kaibigan niya pala. Napangisi na lamang ang magkaibigan nang mapansin ang mga taong nakatingin sa kanila. Ano pong balita? Bago po ba yan? Matapos bumili ay nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakad. Nakasabayan pa nila ang ilang mga sabungero na papauwi pa lamang at may kanya-kanyang pinag-uusapan hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ni Don Joaquin. Charlotte! Hi, Charlotte, hindi Charlotte. Suntukin kaya kita. Alam mo naman na ganito ako magsalita eh. Ano ba yan? Wag na nga. Sandali lang. Halika, dito tayo. Oh, ano ba? Kailangan natin magtago dito. Kahapon kasi, may nakita ako pagdating ko dito. Hindi ko alam kung namamalik mata ba ako o talagang totoo yung nakita ko. Pero si Marco kasi, yung mayabang na tauhan ni Don Joaquin, nakita ko siya tapos yung chick si Babe ni Tanda na laging magkasama sa bayan. Tapos kahapon nagtukaan. Ikaw ha? Kung ayaw mo mapahamak, itiko mo yung bibig mo. Huwag ka rin gumagawa ng kwento. Alam mo, nahawahan ka na ng mga tsismosang tindera sa sabungan. Halika na, at baka mapagkamalan pa tayong magnanakaw sa ginagawa natin. Hindi nga ako nagsisinungaling. Ayun, tingnan mo, di ba si ano yun? Ay, umuwi na nga tayo. Aray, oo na. Pambira naman Makakalas ang balikat ko sa lakas ng pagkakahila mo eh. Bakit ka ba kasi nang mamadali? Natatay na kasi ako eh. Mukhang nasira ata yung tiyan ko sa palamig na binili natin. Pambira naman Kadalaga mong tao kumutot kang baho. Bakit? May mabango bang utot? Yung utot mo ba mabango? Huwag ka nang sumagot. Itiko mo na lang yung bunganga mo dahil mas mabaho pa yan kesa sa utot ko. Hindi naman Kakatoothbrush ko lang kaya nung isang araw. Samantala. Nakatulog ako. Anong oras na ba? Ay, lintik. Siguradong pauwi na si Joaquin. Marco, gumising ka. Bumangon ka na dyan. Rita naman. Pagkatapos mo akong pagurin, ngayon, ay... Kapag hindi ka bumangon dyan, malilintikan tayong dalawa. Magmadali ka na. Ano bang kinakatakot mo? Kapag nahuli niya tayo, sa tingin mo ba, may magagawa pa siya? Baka atakihin na yung sa puso kapag nalaman niya na... Marco naman Gusto ko lang mag-ingat. At saka, hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin kapag nalaman niya ang tungkol sa atin. Ay, oo na. Pero, sa tingin ko, hindi pa naman darating yun, kaya... Halos mag-iisang taon na ring nagsasama si Rita at Joaquin. Pinapaniwala niya ang matanda na tapat at totoo ang pagmamahal at pag-aalagang ipinapakita niya rito. Lingid sa kaalaman ni Don Joaquin na ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan ay totoong karelasyon ng kanyang kinakasama. Matagal nilang pinagplanuhan yun. Bukod sa mayaman kasi si Don Joaquin ay wala rin yung asawa o anak man lamang na magmamana sa mga ari-arian nito. Samantala, lakad-takbo na ang ginawa ng magkaibigan para makarating sa bahay ni na Charlotte. Patay, mukhang nakakunot noon na si Lola Esther
Hindi na ako tutuloy Siguradong hinihintay na rin ako ni Lolo. Sige na, ako nang bahala sa lola kong... Oh, buti naman at naisipan mo pang umuwi. Saan ka nang galing, ha? Sumama ka na naman ba sa sabungan? Nasaan ang magaling mong ama? Anong oras na? Malapit na lumubog ang araw, tsaka mo pa lamang naisipang umuwi, ha? Ayan kasi, inubutuloy kayo. Huwag na po kayong magalit. Bumili lang naman po ako ng merienda. Lola, tingnan niyo po ito, Hindi po ba? Paborito niyo tong suman? Hindi mo ako madadaan sa pasuhol-suhol mo. Ano ka, gobyerno? Aray! Ay, teka! Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Lola, sandali lang po. Hindi ko na po talaga kayang pigilan to. Taing-taing na po talaga ako, Lola. Teka lang po, Ay, Diyos ko! Hindi ko na alam kung paano ko babaliin yung mga kalokohang ipinamana sa iyo ng tatay mo. Amang mahabagin, nagkaka-wrinkles na ata ako sa pagiging pasaway ng batang ito. Bilisan mo dyan at mag-uusap pa tayo. Ay, Lola talaga. Dito na lang kaya ako matulog sa banyo. Mukhang non-stop na naman ang bunganga niya. Tay, uwi ka na. Kailangan kong tulong niyo. Wala na bang mas masungit pa sa lola ko? Ay, ang sakit talaga ng tiyan ko. Grabe. Saan kaya nanggaling yung tubig na ginamit sa palamig? Samantala, idinaan naman ni Mang Berto si Don Joaquin sa bahay nito sakay ng isang tricycle. Inalalayan pa noon ang paika-ikang matandang lalaki na nakatungkod sabay iniabot ang bayad sa driver ng tricycle. Mula nang magbinata si Mang Berto ay talagang malapit na siya kay Don Joaquin. Nabuo ang pagkakaibigan nila dahil sa pareho nilang hilig sa pagsasabong. Siya rin ang katiwala sa sakahan at nyugan na pagmamay-ari ng matanda. Maging ang lupa na kinatatayuan ng kanilang bahay ay pagmamay-ari din ni Don Joaquin. Kaya ganoon na lamang ang pagmamalasakit niya para sa matanda. Tumuloy ka muna, Berto. Magkwentuhan muna tayo. Dito ka na lang maghapunan. Siguradong nagluto si Rita. Ay, buti na lamang naisipan ko pa mag-asawa dahil kung nagkataon ay walang mag-aalaga sa akin. Hindi naman ako may pagluluto ng mga alaga kong manok. Sa edad niyo pong yan, dapat lang talaga na may kasama at may nag-aalaga na sa inyo. Pero huwag naman sana yung iniiputan kayo sa ulo. Ay, kawawa matanda. Alam mo, Berto, maswerte ka dahil may anak ka. Siguradong may mag-aalaga sa'yo kapag mahina ka na rin katulad ko. Oo, tama ho kayo. Pero may mga pagkakataon ho na hinahanap-hanap ko pa rin ang pag-aalaga ng misis ko. Ay, ilang taon na rin ang nakalipas pero hindi po pala madali. Mula nang mawala siya, ewan ko ba, ang dami na nagbago lalo na sa anak naming si Charlotte. Ipinagbukas ni Mang Berto si Don Joaquin ng gate na naglikha naman ng malakas na ingay. Napabalikwas naman sa higaan si Marco at Rita nang marinig yun, na sinabayan pa ng malakas na kahol ng mga aso. Magbihis ka na, bilisan mo. Doon ka na sa kusina dumaan. Sabi ko naman kasi sa'yo, tumakbo ka na. Pwede ba huwag mo nga ako sinisisi? Bye! Mwah! Bukas ulit, ha? Oo na, sige na, umalis ka na. Bahagyang ipinuyod ni Rita ang kanyang buhok at nagmamadaling inayos ang higaan sa kanilang kwarto. Sweetheart, nandito na ako. Nandyan na, sweetheart. Sandali lang. Maupo ka muna, Berto. Habang nakaupo sa sala ang dalawa, ay siya namang labas ni Rita mula sa kwarto. Sweetheart, kumusta? Napagod ka ba? May kasama ka pala. Sandali lang at magtitimpla lang ako ng maiinom ninyo. Bakit parang pawis na pawis at pagod na pagod ka yata?
Naglinis kasi ako sa kwarto natin at saka ewan ko ba, maalinsangan ng panahon at pawisin naman talaga ako, hindi ba? Ay siya, huwag ka masyado nagpapakapagod. Ay, bukas mo na ituloy ang paglilinis. Salamat, sweetheart. O siya, maiwan ko muna kayo. Napakunot noon naman si Mang Berto nang makita ang kakaibang ikinikilos ng babae. Halata kasing kinakabahan at may kung anong sinusulyapan yon sa may labas ng bintana na hindi naman niya makita mula sa kanyang kinauupuan. Habang nasa kusina si Rita at nagbibihis naman si Don Joaquin, nakaramdam ng alinsangan si Berto kaya tumungo muna siya sa may balkonahe. Napangisi siya nang makita ang lalaki na hindi pa tuluyang nakakalabas ng tarangkahan. Marco, nagmamadali ka yata. Saan ka pupunta? Ay, buwisit. Kahit kailan, napaka-epal talaga ng hinayupak na to. Napadaan lang. Pupunta lang ako sa Manukan. Nandyan na ba si boss? Oo, kararating lang namin. Papunta ka pa lang sa Manukan, pero yung pawis mo, daig pang tandang na natalo sa sabong Baliktad pa nga yata yung damit mo Ang dami mo naman napapansin, Mang Berto. Nagmamadali kasi akong umalis sa bahay, kaya... Berto, halika na. Oh, Marco, nandito ka pala. Sisilipin ko lang ho yung Manukan natin, boss. Babalik na lang ho ako mamaya. Siya, sige. Salamat. Napakasipag din nitong si Marco. Halika na sa kusina, Berto, at doon tayo magkwentuhan habang nagluluto si Rita ng hapunan. Ngumiti sabay sumunod si Berto sa matanda na noon ay nagtataka pa rin sa ikinikilos ni Marco. Lalo lamang nadagdagan ang paghihinala niya na totoo nga ang naririnig niyang usap-usapan tungkol sa relasyon nito kay Rita. Dahil sa hindi matapos-tapos na kwento ng matandang lalaki ay inabot na ng gabi bago pa tuluyang nakapagpaalam si Mang Berto. Pag-uwi niya sa bahay, kasalukuyan namang nagluluto ng hapunan si Aling Esther. Hindi pa rin natatapos yon sa pagsasalita at pagpapangaral sa kanyang apo na si Charlotte na noon ay nakakailang balik na sa banyo. Ayan na nga kasi ang sinasabi ko. Kung pumirmi ka lamang dito sa bahay, hindi sana masisira yan tiyan mo. Oh, nandito ka na pala, Berto. Buti naman at naisipan mo pang umuwi. Tingnan mo yung anak mo. Namimilipit sa sakit ng tiyan. Hindi ba't binalaan na kita? Talaga namang hinayaan mo na maging Kristo na sabungan ng anak mo. Kaya wala man lamang interes na bumalik pa sa pag-aaral dahil sa kalokohan mo. Nay, minsan lang naman yan. Parang hindi nyo namang kilala yung apo nyo. Ilang beses ko na rin kinumbinsi na bumalik sa pag-aaral yan, kaya lang ay ayaw niya talaga Huwag na lang natin pilitin. Masaya naman siya sa ginagawa niya. Masaya? Babae ang anak mo, hindi lalaki. Ay, kung nabubuhay lamang ang asawa mo, siguradong hindi papayag yun sa mga pinaggagawa ninyo. Ay, nako. Lola naman, ang sakit-sakit na nga ng tiyan ko, nagagalit ka pa. Alam ko naman pong babae ako, pero kaya ko naman pong makipagsabayan sa mga kayang gawin ng mga lalaki, lalo na ni tatay. Gusto ko maging katulad ni Don Joaquin. Balang araw, ako naman ang uupo doon sa may trono niya bilang isang mayaman na sentensyador. Aray ko, ayan na naman. At talagang nangangatwirang ka pa. Huwag kang iiyak-iyak dyan at pag-uuntugin ko kayong magtatay. Kung kinakailangan na ikulong kita dito sa bahay ay gagawin ko. At ikaw, Berto, kasalanan mo ito. Sinasabi ko sa'yo. Ay, nako. Nay, huwag na kayong magalit. Hayaan nyo't hindi ko na siya ulit isasama sa sabungan. Nak, ayos ka lang ba? Kaya pa? Opo, kaya ko pa naman. Hay, Lola, huwag na kayong mag-alala. Sa susunod na pasukan, susubukan ko po ulit mag-aral. Ang layo naman po kasi. Ayaw ko pong malayo sa inyo ni tatay. Hay, mas mabuti pa maghanap na lang po ako ng maayos-ayos na trabaho at hindi ko na kailangan mag-aral pa. Ang hirap-hirap naman po kasi ang daming ginagawa at dagdag gastos pa. Hindi ko naman po maintindihan.
Inaantok lang po ako at ayaw ko po talagang magsuot ng palda. Ay, at bakit? Baka nakakalimutan mo na babae ka. Bakit ba pinipilit mong gayahin ang forma ng tatay mo? Ay, Sus Mariosep Charlotte, kapag nakita pa kita nagsuot ng damit panlalaki, ay talaga namang pagtatatapong ko na yung mga yan. Hindi mo man lamang ginagamit ang mga binili kong bestida sa bayan. Hindi mo man lamang naman ang ganda kong magdala ng damit noong kabataan ko. Ay, tama na yan, Nay. Mukhang masarap yung niluto nyo, ah. Nay, may itatanong po pala ako sa inyo. Hindi po ba't kasamahan nyo sa simbahan yung nanay ni Rita? Rita? Yung kinakasama ni Don Joaquin? Opo, siya nga po. Ba't kilala ko, ngunit hindi ako masyadong naglalalapit doon. Alam mo namang may taglay na kaanuhan si Chincha. Cynthia po, Nay. Taglay na ano po ba? May taglay na kakatihan sa katawan. Kaya ang hula ko'y tama ang chismis na ginagamit lamang niyang si Ritang yaman ni Don Joaquin. Ay nako, sinong maniniwala na sa dami ng mga naging karelasyon noon ay talaga namang magtsatsaga siya sa matanda? Halos kaidarang ko na matandang yon at sari-sari na rin ang sakit. Ay, yan nga rin ho ang iniisip ko. Kawawa naman. Ay, pero wala namang sikreto na hindi nabubunyag kaya siguradong malalaman niya rin ang katotohanan. Masyadong mabait si Don Joaquin para lokohin lang ni Rita at ng Marco na yun. Ay, basta, huwag ka na makialam sa usaping yan. Mahirap makisawsaw at baka ikapahamak mo pa at tupagin mo na lang ang trabaho mo at yung anak mo. Ay, bahala na. Sa kabilang banda, habang mahimbing na natutulog si Don Joaquin, sunod-sunod na mensahe naman ang natatanggap ni Rita mula sa kanyang ina. Katulad ng dati ay nanghihingi na naman yon ng sustento. Bagamat naturingang aktibo sa simbahan ay malakas yon kung magsugal at mismong sa bahay pa nila. Agad namang lumabas si Rita sa kwarto at tinawagan ang kanyang ina. Nay, bukas ho ay pupunta ako dyan. Ihahatid ko yung perang pambayad dun sa kaibigan yung alam mo na. Ay, napapagod na ho ako sa pagiging alila ng matandang ito. Sabihin niyo dun sa kaibigan niyo na tuluyan na. Sa tagal niya nang may sakit ay hindi na magtataka ang mga taga rito kung mamamatay na siya. Hindi ko na kayang magtiis pa. Gusto ko nang mamuhay ng malaya. Nakakapagod mag-alaga ng matandang to at magpanggap na mahal ko siya. Ay, sige nanay, aagahan ko na lang pagpunta dyan. Magpapaalam ako kay Joaquin bukas. Magkano po palang kailangan ninyo? Opo, sige po nay. Bye. Matapos ang sandaling pakikipag-usap ay pumasok yun sa kwarto at agad na humiga sa katabi ng mahimbing na natutulog na matanda. Marahan niya pa yung tinitigan sabay ngumisi habang hinahaplos-haplos ang buhok noon. Kaunting tiis na lang. Kapag nawala ka na, malaya na ako. At lahat ng kayamanan at ari-arian mo ay nasisiguro kong mapupunta sa akin. Kinaumagahan. Sweetheart, bumangon ka na dyan. Nakaluto na ako ng almusal. Mamamalengke ako tapos dadaan ako sa bahay ni nanay. Medyo matagal na rin kasing hindi ako nakakabisita doon. Baka nagtatampo na yun. Okay lang ba? Oo naman. Basta huwag kang masyadong magtatagal doon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Siguro ay napagod ako kahapon at dahil na rin sa init ng panahon. Ikaw naman kasi. Sabi ko naman sa iyo hindi na makakabuti sa kalusugan mo ang pagpunta sa sabungan. At saka pwede namang ipaubaya mo na lamang kay Marco o di kaya dun sa kaibigan mong si Berto. Pero di hamak na mas mapagkakatiwalaan naman si Marco dahil bukod sa masipag ay talaga namang nakikita ko kung gaano siya kapursigido sa pagtatrabaho. Parte na ng buhay ko ang sabungan kaya hanggat kaya ko pa ay... O siya, ikaw ang bahala. Basta ngayon kailangan mo na mag-almusal muna, ha? Pagkatapos ay magpainit ka sa labas para hindi na lumalay ang ubo mo.
ibinili din kita ng gamot. Matapos kumain ng agahan ay agad namang inabutan ni Don Joaquin ng malaking halaga si Rita para sa pamamalengke at pambili ng kanyang gamot. Nakakaipon si Rita dahil inaabutan siya ng matanda para sa kanyang mga personal na pangangailangan. At dahil nakikita ni Don Joaquin ang sakripisyo ng kanyang kinakasama sa pag-aalaga sa kanya, ni minsan hindi sumagi sa isip nito na may masamang plano ang babae o di kaya naman ay maniwala sa sinasabi ng ilan sa mga kaibigan niya na pineperahan lamang siya ni Rita. Sa katunayan, madalas niyang ipinagtatanggol ang babae na siya ring dahilan kung bakit mas pinili niya na lamang iwasan ang kanyang mga kaibigan na naging tutol sa kanyang naging pasya. Kinagabihan, sunod-sunod ang pag-ubo at pagdaing ni Don Joaquin sa kanyang kwarto habang nagluluto ng hapunan si Rita at pasimpleng kausap sa text si Marco. Nagkukunwaring abala at hindi naririnig ang pagdaing ng matanda. Rita! Bigyan mo ako ng tubig! Hindi ko may galaw ang paa at ang likod ko. Aray ko! Ano ba ang nangyayari sa akin? Rita! Ay nako, maghintay ka. Sigurado kung may epekto na ang pambabarang sa kanya. Ay, sa wakas ay matatapos na rin ang araw-araw na pagtitiis at kalbaryo ko sa pag-aalaga at pagpapanggap na maging butihing may bahay. Iyo, ay, mapuntahan nga muna at baka makahalata na. Humarap muna siya sa salamin bago tuluyang tumungo sa kwarto ng matanda na animoy nag-aalala. Sweetheart, ay Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Anong gagawin ko? Dalhin mo ako sa ospital. Hindi ko na kaya. Sandali lamang, sweetheart. Hihingi lamang ako ng tulong. Tatawagan ko na lamang muna si Marco. Hawak ni Joaquin ang naninikip na dibdib at itinuro niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa tukador na animoy may gustong tawagan nung mga oras na yon. Hindi naman na pinansin pa ni Rita ang nais ipahiwatig ng matanda. Tumungo yun sa kusina at nagmamadaling tinawagan si Marco. Marco, pumunta ka dito, dali. Bilisan mo. Kailangan nating dalhin sa ospital si Tanda. Mamamatay na yata. Oh, bakit? Ano na naman ang ginawa mo? Nilason mo na ba? Baka naman nag-iinarte lang yan. Basta, pumunta ka na rito ngayon din. Ay, oo, sige na, pupunta na. Matapos makausap si Marco, nagmamadali yung bumalik sa kwarto para ihanda ang mga gamit na dadalhin nila sa ospital. Sandali lang, sweetheart, ha? Paparating na si Marco. Dadalhin ka namin sa ospital. Lakasan mo ang loob mo at huwag mo akong iiwan, ha? Huwag ka mag-alala. Gagaling ako at magsasama pa tayo ng matagal. Nang gabi ring yun, isinugod nila si Don Joaquin sa ospital. Pagdating sa naturang ospital ay bigla namang umayos ang pakiramdam ng matanda. Makalipas ang 3 araw ay pinalabas din yon ng doktor matapos lumabas ang maayos na resulta ng mga pagsusuri na isinagawa para sa kanya. Ngunit ilang oras lamang matapos makalabas kung ano-ano na naman ang idinadaing na sakit noon, bigla na lamang namaga ang buong katawan at nagsisimula ng magkaroon ng malalaking pigsa sa iba't ibang parte ng katawan ng matandang lalaki. Nang malaman ni Berto ang tungkol sa kalagayan ni Don Joaquin, ay agad niya yung pinuntahan sa bahay nito. 6:00 ng umaga pa lamang kaya nagulat siya nang madatnan si Marco at si Rita sa balkonahe na wari masayang-masaya pang nagkakape at nagkukwentuhan. Magandang araw, Rita.
Gusto ko sana makita at kumustahin ang kalagayan ni Don Joaquin. Tinawagan niya kasi ako kahapon at... Bakit? Marunong ka na rin ba manggamot ngayon, Mamberto? Pwede ba? Huwag kang sumasabat. Hindi naman ikaw ang kinakausap ko eh. Siya nagpapunta sa akin dito kaya wala kang karapatang questionin yon. Ikaw, hindi ba dapat nasa manukan ka na? Tuloy ka na sa loob, Mamberto. Nasa kwarto siya, natutulog pa rin yata. Pinapunta ko na si Marco dahil paliliguan namin siya mamaya. Hindi ko naman kasi siya kayang akayin na mag-isa papunta sa banyo. Medyo lumalala rin ang kondisyon niya. Anong sabi ng doktor? Ano raw ba talaga ang sakit niya? Ay, yan nga ang pinoproblema ko eh. Dahil hindi naman matukoy ng mga doktor ang sakit niya. Maayos naman ang resulta ng huli ko siyang pinatingnan. Hindi ko na nga alam ang gagawin eh. Awang-awa na ako kay Sweetheart. Parang tinudurog ang puso ko kapag nakikita ko siyang nahihirapan. Baka hindi naman talaga doktor ang kailangan niya. Minsan kasi may mga karamdaman na hindi maipaliwanag. Kung hindi masuri ng doktor ay siguradong may ibang malalim na dahilan. Baka... Ay, Mamberto, tinatakot mo lang lalo si Rita eh. Sige na, puntahan mo na at maya-maya ay paliliguan na namin siya. Marami pa akong trabaho na asikasuhin. Huwag ka mag-alala, Marco. Sandali lang naman ako. Napakasipag mo naman talaga. Sa sobrang sipag mo, mukhang pati mga hindi dapat asikasuhin ay inaasikaso mo na. Nagkatinginan na lamang sina Rita at Marco dahil sa sinabing yon ni Mang Berto. Nakaramdam ng pamumula ng pisngi ang dalawa na animoy tinamaan sa ibig sabihin ng lalaki. Nagpatuloy sa paglakad papasok ng loob ng bahay at tumungo sa kwarto ng matanda. Hindi naman makapaniwala si Berto nang makita ang kalagayan ni Don Joaquin. Berto, salamat at dinalaw mo ako. Si Rita, nasaan siya? Don Joaquin, hindi po biro ang kalagayan niyo ngayon. Huwag niyo po sanang mamasamain pero sa tingin ko po ay kailangan niyong magpatingin sa albularyo. Ilang beses ko na rin sinabi yan kay Rita dahil pakiramdam ko ay pinaglalaruan ako ng kung anong masamang nilalang. Hindi na ako halos makatulog sa gabi sa sobrang sakit na nararamdaman ko at pakiramdam ko ay lalo ako nanghihina. Tingnan mo nga ang mga sugat ko. Pakiramdam ko unti-unti na akong nabubulok na parang bangkay. Tulungan mo ako, Berto. Gusto ko pang mabuhay. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Aalamin natin kung sino may gawa nito sa inyo. Malakas ang hinala ko na binabarang kayo, Don Joaquin. Kaya mag-iingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo. Hindi lahat ng taong akala natin ay nagmamalasakit sa atin, totoo. Huwag kayong magpapatalo sa awa at pagmamahal mo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tumango na lamang ang matanda na animoy naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Mang Berto. Dala ang isang damit na pagmamay-ari ng matanda. Isinilid yon ni Mang Berto sa likod na bahagi ng kanyang salawal upang hindi mapansin ni na Marco at Rita. Nang matapos ng magkausap ang dalawa ay agad na rin yung nagpaalam sa kanyang kaibigan. Nang makaalis si Mang Berto ay agad namang pinaliguan ni na Marco at Rita si Don Joaquin. Halos masuka ang dalawa sa lansa at labis na pandidiri sa nagnanaknak na mga sugat nito. Pagkatapos mabihisan ay nagmamadali namang nagpaalam si Marco na inihatid naman ni Rita sa pintuan. Pasimple pa nung hinagkan si Rita at niyakap ng mahigpit. Ilang araw na ring napapansin ni Don Joaquin ang mga kakaibang ikinikilos ni Rita at Marco. Gayon din ang mga tinginan nito. Bagay na ikinabahala ng matanda at nagpalakas ng kutob niya tungkol sa totoong motibo sa kanya ng kanyang kinakasama. Agad niyang tinawag si Rita na noon naman ay gulat at naitulak si Marco. Nagmamadali namang pumasok sa kwarto ang babae, bitbit ang walis tambo. Sweetheart, may kailangan ka ba? Wala naman.
nakaalis na ba si Marco? Oo, kanina pa. Nagugutom ka ba? Ay, hindi pa naman. Umupo ka muna rito sa tabi ko. May sasabihin lamang ako sa'yo. Sige. Ano yun? Rita, minahal mo ba talaga ako? Sweetheart naman, sa tingin mo ba sa loob ng ilang buwan na nating pagsasama ay hindi kita minahal? Kulang pa ba ang pag-aalaga ko sa iyo para pagdudahan ng pagmamahal ko? Kung mahal mo ako, handa ka bang pakasal sa akin sa kabila ng aking kalagayan? Ha? Sweetheart, sa ngayon ang isipin muna natin ay kung paano ka mapapagaling. Pero kung talagang gusto mo akong pakasalan, bakit naman hindi? Kung yan ang tanging paraan para mapatunayan ko sa iyo na mahal kita, sige, magpakasal tayo. Kapag pinakasalan mo ko, lahat-lahat na meron kay siguradong mapupunta na sa akin. Hindi na ako makapaghintay pa, mahal ko. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa lahat na nangyayari sa akin, pagsisisihan mo ito. Pagbabayarin kita, Rita. Magbabayad ka. Kayo ng lalaki mo. Nang makarating si Mang Berto sa kanilang bahay, ay mababakas ang lungkot sa mukha nito. Tay, okay lang po ba kayo? Ay, oo nga naman. Ano ba't parang pasan mo ang buong daigdig sa problema mo? May nangyari po bang masama kay Don Joaquin? Kumusta po siya? Sa totoo lang ay malubha ang kalagayan niya. Hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo sa kanya. Sa tingin ko ay binabarang po siya, Nay. Kung makikita niyo lamang ang kalagayan niya, ay talaga namang mahahabag kayo at... Ay, naku. Binabarang? Napakabuting tao ni Don Joaquin. Matulungin at wala naman tayong kakilala na nakaalitan niya. Sino naman ang walang pusong gagawa noon sa kanya? Yun nga din po ang iniisip ko at gusto kong malaman. Kailangan natin malaman kung sino nagtatangka sa buhay niya. Nay. Ano bang klaseng tingin yan? Umayos ka, Berto. Huwag mo sabihin na... Nay, sige na. Kung mapapagaling niyo siya, hindi lamang buhay niya maililigtas natin. Malakas kasi ang kutob ko na posible pong... Ay, huwag ka muna mambibintang. Kailangan muna natin makasiguro. Pero paano ko siya gagamutin? Kung totoo ang hinala mo na si Rita ang siya may kagagawan, hindi niya yun hahayaang maggamot ng kahit sinong albularyo. Kailangan nating makakuha ng... Ayan, Nanay. Sinabi ko rin kay Don Joaquin na tutulungan natin siya, kaya... O siya, sige na. Ako na ang bahala. Ikaw naman, Charlotte, samahan mo ako mamaya na manguha ng mga dahon na kakailanganin natin sa ritual. Sige po, Lola. Lola, turuan mo po kaya ako manggamot at mambarang para naman po kapag wala na kayo ay ako na ang manggagamot sa mga taga rito. At saka para maturuan ko rin ng leksyon ng may masasamang loob katulad na lamang nung nambabarang kay Don Joaquin. Ayan, dumali ka na naman. Akala mo maganyan lamang kasimple ang gusto mo mangyari? Hindi madali ang pagiging albularyo at aralin ang aklat ng karunungan. Magbubukas ang iyong mga mata at isipan sa kasamaan at paggamit ng kapangyarihan. Kapag natutunan mo ito, marami itong kapalit, Apo. Maraming pwede mangyari na hindi mo inaasahan. Hanggang sa tuluyang ka na maging bihag ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Isang malaking responsibilidad at sinusumpaan ang kaakibat ng bawat taong nagtatangan ng kakaibang kaalaman. Ay, kaya ko po yan, Lola. Isa pa, wala namang imposible kung gugustuhin ko. Alam niyo po, palagi ko ring napapaniginipan na magiging magaling daw akong albularyo at marami akong matutulungang tao. Tsaka, Lola? Lola, nasan na yun? Nilayasan ka na ng lola mo. Kinakausap mo kasi kung saan ka naman nakatingin. Ay, si Lola talaga. Ano tay, sa tingin mo, kaya ko rin yung mga ginagawa ni Lola, no? Oo naman, anak. Ikaw pa ba? Anak kita at alam ko kung gaano ka kahusay. At isa pa,
Hindi ka naman matitiis ng lola mo. Salamat, Tay. The best ka talaga. Lahat para sa iyo, anak. Basta huwag kang mapapahamak. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Siya nga pala, huwag ka na munang sasama sa sabungan, ha? May punto naman ang lola mo. At saka, pinag-uusapan na ako ng mga... Yung mga pangit na tindera sa sabungan, Tay. Narinig ko nga rin po yun. Huwag kayong mag-alala, patutunayan ko sa kanila na nagkamali sila ng iniisip tungkol sa akin. Siya, sige na anak. Pupunta muna ako sa palayan. Ingat po kayo. I love you, Tay. Tulungan mo na dito ang lola mo, ha? Sige po. Lola, ako na pong bahala magwalis dyan. Siya, tapusin mo na ito at magluluto na muna ako. Lola? Ano na naman? Charlotte, tantanan mo ako kung ayaw mong mahambalos kita nitong hawak kong walis. Ay, napakasungit talaga. Napapailing-iling na lamang si Lola Esther papasok sa kusina at nilingon muli ang kanyang apo. Ramdam niya na may potensyal ang dalaga sa nais nito, bagay na labis niya namang kinatatakutan dahil alam niya kung gaano kadelikado ang maaaring mangyari kay Charlotte. Lahat ng pasakit at pagsubok dahil sa pagyakap niya sa itim na karunungan ay naranasan niya na, bagay na ayaw niyang mangyari sa kanyang apo. Ang pagkamatay ng dalawa niya pang anak at asawa ay bunga ng paggamit niya ng itim na kapangyarihan. Hindi ko maaatim na pagdaanan mo ang lahat ng pasakit na dinanas ko, Apo, dahil sa kagustuhan kong gumanti sa mga naging babae ng lolo mo. Magiging mas ligtas ka kung mananatiling sarado ang iyong kaalaman tungkol sa pambabarang. Bandang 5:00 ng hapon ay papauwi na sa bahay ang maglola. Dala ang iba't ibang dahon na kinuha nila mula sa kinatatayuan ng luma nilang bahay. Marami kasing tanim na iba't ibang halaman na karaniwang ginagamit ni Lola Esther sa panggagamot noong aktibo pa yon bilang albularyo sa baryong yon. Lola, hugasan ko pa po ba tong luyang itim at lubigan? May sinabi ba ako na pakialaman mo ang mga yan? Wala po, pero gusto ko lamang pong makatulong sa inyo. Tsaka, pwede po ba akong manood habang... Hindi! Pumunta ka muna doon sa kaibigan mong si Uno. Babalik ka lamang kapag sinundo na kita. Naiintindihan mo? Kapag ako natutong mambarang, kayong una kong paparangin eh. May sinasabi ka ba? Wala po. Ang daya nyo naman, Lola eh. Dapat nga... Huwag mo nga akong pinangungunahan, Charlotte. Alam ko kung ano nararapat sa'yo. Maiintindihan mo rin ako pagdating ng tamang panahon. Kaya huwag ka nang magpumilit sa mga bagay na hindi pwede. Hindi lang naman pwede kasi ayaw nyo. Isa pa, Charlotte. Paduduguin ko talaga yung uso mo. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga, sabay lumabas sa pinto ng kanilang kusina at umupo sa may upuan sa may puno ng mangga. Ay, kung ayaw niyo akong turuan, gagawa na lamang ako ng paraan para... Tama! Maya-maya, nakita niya nang isinasara ni Lola Esther ang pinto at sinenyasan na siyang umalis muna dahil magsisimula na yon sa kanyang ritual. Matapos kumuha ng tuyong bunot ng nyog at nilagyan yon ng ilang pirasong uling, sabay sinindihan yon at nilagay ang dinikdik na itim na luya, tagpipitong dahon ng madre de cacao at atis. Nagpakulo din yon ng tubig at nilagyan ng dahon ng pandan at anonas. Babanlawan niya roon ang damit ng matanda matapos niyang isagawa ang kanyang ritual. Agad niyang tinungo ang kanyang kwarto at kinuha ang kanyang libreto. Pinagpag niya pa yon sabay binuksan ang isang kwadradong kahon na naglalaman ng mga gamit niya sa panggagamot at ang isa namang sisidlan na kulay itim ay naglalaman ng mga kagamitan sa pambabarang. Ibinuka niya sabay inilapag sa sahig ang kulay puting damit ni Don Joaquin
na may mga bahid pa ng dugo at nana. Sinindihan ng matandang babae ang 30 kandila na ginagamit niya kapag nanggagamot. Marahan niyang binasa ang mga nakasulat na salita sa isang pahina ng libretong noon, ay hawak niya pagkatapos ay nag-usal yon ng paulit-ulit na salita habang nakapikit ang kanyang mga mata at nakatapat sa isang palangganang may tubig ang kanyang mga kamay. Sa hangin dumaan, sa tubig lumitaw, sa apoy ipakita at sa lupa'y maghayag. Sa tulong ng aking kapangyarihan, nais kong malaman, ihayag mo sa pamamagitan ng tubig na ito ang katotohanan sa kung sino man na nagbabanta sa buhay ni Joaquin. Bigyan mo rin siya ng sapat na lakas upang labanan ang sumpa na nagpapahina at posibleng maging sanhi ng kanyang katapusan. Ibalik mo sa pambabarang ang bagsik ng sumpang kanyang binitawan. Samantala, Ano na naman ang pinaplano mo? Basta, samahan mo lang ako. Kailangan ko makita kung anong ginagawa ni Lola. Doon tayo sa may kwarto niya. Kailangan mong iangat ng bahagya yung plywood na dingding para makita ko siya na maayos, ha? Pambira naman, oh. Kapag tayo nahulit ng pagalitan, ay nako ka. Hindi yan. Walang mahuhuli kung walang magpapahuli. Halika na. Dali! dahan-dahang naglakad ang magkaibigan at sinunod naman ni Uno ang utos sa kanya ni Charlotte. Buong pwersang iniangat ni Uno ang may kalumaan ng plywood na dingding. Doon ay nakasilip naman si Charlotte. Pinagmamasdan at inaaral ang bawat kilos ng kanyang lola Esther. Sinasabayan pa noon ang bawat pagbuka ng bibig ng matanda habang nanginginig naman ang mga payat na braso ni Uno na noon ay ngalay na. Nang matapos na ang matanda sa pagriritwal at inililigpit na ang ilang mga gamit, ay siya namang biglang tuluyang pagkatuklap ng kalahating bahagi ng plywood sa kwarto ni Lola Esther. Sa lakas ng puwersa ay tumilapon ng dalawa, sabay tumakbo nang marinig ang sigaw ng matanda na noon ay galit na galit. Saan kayo pupunta? Pumasok kayo dito, bilisan niya! Ayan kasi, Charlotte naman kasi, kahit kailan talaga pahamak ka. Ikaw naman kasi, masyado mo naman nilakasan yung pagkakahila kaya nasira tuloy. Nahuli tuloy tayo. Dati naman na kasi marupok yun eh. Ano? Papasok kayo dito, hahabulin ko kayo ng walis tingting na ito. Lola, wala po akong kasalanan ha. Nakiusap lang po sa akin si Charlotte. May inuutos pala sa akin si lolo ko. Ayusin ko na lang po bukas. Gabi na po kasi bawal pong... Sige po, bye-bye Lola. Bye-bye Charlotte. Hoy Uno, bumalik ka dito. Lola, wag mo po akong papaluin yan. Masakit yan Lola. Hindi ka marunong mapagsabihan at pakiusapan. Bakit ba napakatigas ng ulo mo, ha? Lahat na lamang ba ng sasabihin ko ay hindi mo itatatak dyan sa kokote mo? Mamamatay ako sa iyo ng maaga. Lola, okay lang po ba kayo? Lola, sorry na. Hindi na po mauulit. Huwag po muna kayo mamamatay, Lola. Sige ka, pakikilaman kayo mga flintik ka. Ikuha mo ako ng tubig. Ay, nag-iisa nga po, pero ang pagkapasaway mo ay katumbas naman ng 10 katao. Ay, bakit ba ganun na lamang kalalim ang interes niya sa aklat ng karunungan? Hindi kaya may tawag nga siya ng... Ay, huwag naman sana. Lola, heto na po yung tubig. Sorry po talaga, Lola. Gusto ko lamang pong... Kung itinadhana ka maging katulad ko, darating din ang tamang pagkakataon. Ngunit binabalaan kita kung gaano kadaling umalib sa kapangyarihang itim na taglay ko, ay siya ring hirap na kumawala sa oras na tinanggap mo na ito. Ay, hindi na ako makahinga. Alam ko naman po yun, Lola. Maraming beses niyo na hong sinabi sa akin yan.
Handa naman po ako. Alam ko po sa sarili ko kung anong gusto ko. Buo po ang loob ko na matutunan ng lahat, anuman po ang maging kapalit. Napabuntong hininga na lamang si Lola Esther dahil sa mga binitawang salita ni Charlotte. Nang hawakan nito ang kanyang kamay ay naramdaman niya ang isang puwersa na nagpapakita ng isang kakaibang abilidad. Kung hindi ko siya magagawang pigilan sa gusto niya, kailangan ko siyang gabayan. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Bandang 8:00 ng gabi, maagang nakatulog si Charlotte at nananatiling nakaupo naman si Lola Esther sa mesa sa kusina habang hinihintay ang kanyang anak na si Mang Berto. Maya-maya, dumating na rin yon, bitbit ang isang sako na may lamang nyog at gulay mula sa bukid. Buti naman at nandito ka na. Tama ang hinala mo. Si Rita, ang nanay niya, at maging si Marco ay may alam din sa mga nangyayari kay Joaquin. Ang ikinaganda ay nagawa kong pagalingin ang karamdaman niya at ibalik yon sa mambabarang na may gawa ng sumpa. Ano na ang plano mo ngayon? Kailangan malaman ni Don Joaquin ang katotohanan. Nasa sa kanya lamang ang pagpapasya sa kung anong nararapat kay Rita at sa walang hiyang Marco na yun. Mga ahas sila, wala silang awa. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Mang Berto kasama ang anak na si Charlotte, ang matanda. Maganda na ang pakiramdam noon at bigla na lamang nawala ang mga sugat niya sa katawan. Nang marinig ni Don Joaquin ang sinabi ni Mang Berto tungkol kay Rita ay hindi naman na yon nagtaka. Isang malaking pagkakamali na nag-alaga ako ng ahas. Ngunit ang hindi niya alam, ako naman ay ulupong. Gagapang siyang muli palabas sa bahay na ito. Mga hayop, mga taksil. Anong nangyayari dito? Anong ginawa niyo sa sweetheart ko? Bakit siya nagagalit? Ay, wag ka nga. Wala kaming ginagawa ni tatay. Baka ikaw. Hala ka, umamin ka na kasi... Ano bang pinagsasasabi mo? Babaeng amoy suka? Hoy, ganito lang ako manamit pero hindi hamak na mas maganda at mabango ko sa'yo. Ikaw na umalingaso ang buong pagkatao sa kasamaan. Akma sanang sasampalin ni Rita si Charlotte nang biglang bumangon si Don Joaquin at kinaladkad si Rita palabas ng bahay. Lumayas ka rito at wag ka nang babalik pa. Alam ko na ang kahayupan at kataksilang ginagawa mo sa akin. Pasalamat ka't may natitira pa akong awa sa'yo dahil kung hindi baka napatay na kita. Bitiwan niyo siya. Ano ba nangyayari? At paanong magaling na kayo? Nasaan yung mga... Hindi ka makapaniwala na sa isang iglap ay magaling na ako, no? Hindi pa hihintulutan ng Diyos na magtagumpay ang mga demonyong katulad ninyo. Pagkatapos ng lahat ng kabutihan ko sa inyo, nagawa niyo pa akong pagtaksilan. Mga hayop! Wag na kayong aapak pang muli sa lupain ko kung ayaw niyong pasabugin ko yung bungo niyo. Magsama kayo, mga taksil! Sweetheart, maawa ka. Wala akong ginagawang masama. Nagsisinungaling lang sila para magkasira tayo. Mga hayop kayo, may araw din kayo sa akin. Joaquin! Rita, halika na! Bitiwan mo ako, ano ba? Joaquin, nakikiusap ako, makinig ka naman sa akin. Joaquin! Wala nang nagawa pa si Rita, lalo na nang makita niya ang galit sa mga mata ng matanda. Kaya labagman sa kanyang kalooban ay umiiyak at nakatulalang naglakad na lamang yon pauwi sa bahay ng kanyang ina kasama ni Marco na noon ay nagngingit-ngit pa rin sa galit. Alam mo, kasalanan to ng hayop na Berto na yun eh. Masyadong pakialamero. Hindi na ba siya nakontento sa ari-arian ng matanda na pinapakinabangan niya at pati yung diskarte natin pinakikialaman niya pa? Sinira nilang buhay natin. Kailangan nating gumanti. Hindi ako papayag na mauwi sa wala lahat ng sakripisyo ko. Alam mo kung wala lang naman si Mamberto, wala tayong magiging problema eh. Kapag nagkasakit siya ulit, ako pa rin ang kakailanganin niya.
Anong gusto mong gawin ko? Anong pa nga ba? Patayin mo si Mamberto, pati yung anak niyang pakialamera. Lahat ng tao na humadlang sa atin, lahat sila'y dapat mamatay. Seryoso ka ba? Tarantado naman ako, Rita. Alam ko yun, pero hindi ko naman kayang pumatay ng tao. Kung ganun ayaw mo? Hindi mo kaya? Pwede naman natin silang ipabarang. Yung isang banatan lang tapos dedo na agad, di ba? Hindi nga pwede. Nakita mo naman, di ba? Nagawa nilang pagalingin si Tanda. Magsasayang lang tayo ng pera at panahon. Pero ikaw rin, kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, bahala ka. Magtatrabaho na ako sa malayo at kahit kailan, hindi na ako magpapakita sa'yo. Iiwanan na talaga kita. Rita naman, alam mo namang ikaw ang buhay ko. Sige na, gagawin ko ng gusto mo. Sa ngayon ay maghahanap muna ako ng tamang pagkakataon. Makalipas ang 1 buwan, naging mas abala si Mang Berto dahil siya na rin ang nag-aasikaso sa manukan ni Don Joaquin. Naghahanap siya ng ibang tauhan na mapagkakatiwalaan sa sakahan at nyugan na pagmamay-ari din ng matanda. Bumalik na rin ang sigla ni Don Joaquin kaya madalas ay sinasamahan pa siya noon sa pagpapatuka ng kanyang mga manok. Isang hapon, bandang 5:00 ay nagpaalam na si Don Joaquin na uuwi na sa bahay habang tinatapos ni Mang Berto ang pagwawalis sa malawak na kulungan ng mga manok. O siya, mauna na ako sa bahay. Dumaan ka muna doon bago ka umuwi at iaabot ko ang sahod mo. Sige ho. Dahan-dahan lang ho sa paglalakad at huwag ka mag-alala. Mas malakas at matibay na ang tuhod ko ngayon dahil sa nilagang halamang gamot na galing sa Nanay Esther mo. Baka po pala dumaan si Nanay at Charlotte. Pakisabi na lang po na nandito pa ako. Siya nga pala, Don Joaquin, gusto kong magpasalamat sa lahat ng kabutihan at tulong niyo sa akin. Walang anuman. Niligtas mo ang buhay ko, Berto. Kaya dapat ay ako pa magpasalamat sa iyo. Hindi ka lamang naging mabuting kaibigan. Salamat sa mabuting serbisyo at sa lahat ng mga naitulong mo sa akin para mapangalagaan ang mga ari-arian ko. Ay, sige na at hindi ko na kayang pigilin itong pananakit ng tiyan ko. Kailangan ko na magbawas. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang may nagsalita sa likod ni Mang Berto. Kumusta ka na, Mang Berto? Ayos ba? Hay-hay ang buhay mo ngayon Daig mo pang tagapagmana ng ari-arian ni Tanda. Malas lang dahil... Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo yan. Maawa ka. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala pala Sa bawat pagtaga ko sa'yo, alalahanin mo ang araw na nawalan ako ng trabaho dahil sa buwisit na pagiging pakailamero mo. Tama na. At alam mo ba, isusunod ko ang anak mo, hayop ka. Wag, maawa ka. Tadtad ng taga ang buong katawan ni Mamberto at naliligo na yon sa kanyang sariling dugo. Buti na lamang na taon na paparating ang maglola kasama ang ilang tauhan mula sa sakahan na kumuha rin ng sahod kay Don Joaquin. Walang kasimbilis na tumakbo si Marco, bitbitang itak na tumutulo pa ang dugo. Nang matanawan yon ni Charlotte ay napalundag yon at tumakbo papunta sa kanyang ama na ngayon ay nakahandusay na sa lupa. Nawalan ng malay si Lola Esther sa labis na takot na agad namang inalalayan ng kanilang mga kasama. Nagpupumalahaw naman si Charlotte nang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Tatay ko! Huwag mo akong iiwan, tatay! Hayop siya! Igaganti kita! Isinusumpa ko! Pagsisisihan niyo ang ginawa niya sa inyo! Tulungan niyo po kami! Makalipas ang 1 buwan. Apo, malungkot ka na naman. May problema ba? Wala ho. Pinag-iisipan ko lang po kung anong dapat kong gawin sa Rita at sa Marco na yon. Apo, pasasaan ba't mahanap din sila ng kapulisan?
mabibigyan din ng hustisya nangyari sa tatay mo. Charlotte, sino kausap mo? Ay, nagsasalita ka na naman mag-isa. Huwag ka nga maingay. Kausap ko si Lola. Ha? Si Lola Esther? Charlotte naman. Huwag ka namang nananakot ng ganyan. Seryoso ba? Hanggang ngayon ba'y umuwi ka na? Ayaw ni Lola na maingay. Sisimulan na namin ang ritual. May paghihiganti na namin si tatay. Charlotte, sandali. Shh! Huwag ka nga makulit. Sige na, umuwi ka na. Bukas samahan mo ako sa gubat. Samahan mo ako. Ipapakita ko sa'yo kung paano ko tatapusin ang Marco na yon. Ay, naku po, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa kanya? Nababaliw na ba siya? Ay, kinikilabutan tuloy ako. Hindi kaya pinakailaman niya yung mga gamit ni Lola Esther kaya siya nagkakaganyan? Pagsapit ng 6:00 ng gabi. Lola, panuorin niyo ako. Sabihin niyo lamang po kung tama ba ang ginagawa ko. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Magiging makapangyarihan at mahusay na mambabarang ako. Sa pagkakataong to, wala silang takas sa paniningil ko sa kanilang kasalanan. Magpatayan kayo! Magpatayan kayo at mabulok sa impyerno! Samantala, Ano? Ganito na lamang ba talaga tayo? Hanggang kailan tayo magtatago? Wala na tayong makain. Kasalanan mo to eh. Hindi ka kasi nag-iingat. Napakagarapal mo. Pwede ba? Huwag mo nga akong sisihin. Unang-una, ikaw nagplano ng lahat ng to. Sinunod ko lang naman lahat ng gusto mo ah. Alam mo, para hindi na tayo magsisihan, mas mabuti pang mamatay na lang din tayong dalawa. Hindi na nila tayo mahahanap at hindi na tayo makukulong pa. Eto, ang itak na to ang susi sa lahat ng problema natin. Tingnan mo nga itong katawan ko. Sa tingin mo, gugustuhin ko pa mabuhay? Daig ko pa nagnas na patay. Pinagpipiestahan ng langaw. Nababaliw ka na ba? Ayaw ko pa mamatay. Kung gusto mong mamatay, magpakamatay ka mag-isa mo. Total hirap na hirap ka naman na dyan sa sarili mo. Wala ka talagang silbi kahit kailan. Magpakamatay ka na. Akala mo pipigilan kita? Asa ka? Rita naman, hindi naman pwede yun. Kahit si kamatayan, hindi tayo mapaghihiwalay. Kailangan mo ko at kailangan kita. Mahal na mahal mo rin naman ako, di ba? Kaya magsasama tayo hanggang kamatayan. Bitiwan mo nga ako. Nakakadiri ka. Hayop ka. Nasasaktan ako. Ano ba nangyayari sa'yo? matapos itulak ni Rita si Marco at mabitawan ang hawak noong matalim na bagay ay nagmamadali namang dinampot yon ni Rita. Sige, subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na tagain ka. Tatagain mo ako? Talaga ba, Rita? Sige, subukan mo. Subukan mo. Sorry. Marco, patawarin mo ako. Ayaw ko na. Pagod na ako. Nay! Halos mawala na sa katinuan ang babae. Nanginginig ang kamay at maraming bahid ng dugo na tumakbo at naghanap ng tricycle na masasakyan pauwi sa kanilang bahay. 10:00 ng gabi, tahimik na ang mga kabahayan. Papasok pa lamang noon si Aling Cynthia mula sa sugalan. Nagulat na lamang siya nang biglang may yumapos sa kanyang likuran. Nay! Oh, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na ngayon din. Idadamay mo pa talaga ako sa kalokohan mo? Ayaw ko makulong. Isa pa, wala akong anak na kriminal. Umalis ka na! Pero Nay, wala na akong mapupuntahan. Nay, parang awa niyo na. Nang mawalan ng malay ay wala nang nagawa pa si Aling Cynthia, kundi ang tulungan ang kanyang anak. May ilang mga residente ang nakasaksi at agad namang ipinaalam sa pulisya ng barangay ang nangyari, dahilan para tuluyan ng maikulong si Rita. Halos hindi makalabas ng bahay si Aling Cynthia dala ng kahihiyan. Grabe, no?
naturingan na alagad ng simbahan pero may anak na demonyo? Isang kriminal at manang-mana sa kalandian ng kanyang ina. Ay nako, alam mo, hindi mauuwi sa ganyan si Rita kung hindi rin dahil sa pagiging ambisyosa ng ina. Kawawa naman, mabubulok na sa kulungan yun. Siya rin palang pumatay dun sa kasintahan niyang sinto-sinto at tumaga kay Berto. Karma na nila yun. Buti nga sa kanila. Siya nga pala, Mare. Balita ko, bagong sahod ka sa co-op. Baka naman pwedeng makahiram kahit 500. Pahiram? 500 lang? Hindi mo ba nabalitaan? Pwede rin kasuhan ang mga nakakalimot na magbayad ng utang. Magkano nga ulit yung hihiramin mo? Mare? Wag na lang. Mabilis ko lang naman kitain yan sa pambabarang. Sige na't mukhang ginaganahan na ako magritual. Mare, hoy, sandali lang. Heto na, pahihiramin na kita. Gusto mo 1,000? Kinaumagahan, agad na tumungo sa kulungang pamprobinsyal si Charlotte kung saan ikinulong si Rita matapos tuluyang umamin sa kanyang mga naging kasalanan. Bagay na bagay ka rito, pero kung ako masusunod, mas nababagay ka sa loob ng nag-aapoy na rehas. Hayop ka! Anong pinaplano mo, ha? Tutal, nandito na rin naman ako. Hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. At akala mo natatakot ako sa'yo? Hindi mo ako kilala, Rita. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Alam mo bang ngayon din ay kaya kong patigilin yung paghinga mo? Pwede ko ring hilahin yung dila mo o paluwain yung mga mata mo. Kaya wag mo akong tinatakot dahil sinasabi ko sa'yo, baka pagsisihan mo. Gusto ko ring malaman mo na lahat ng kamalasan nangyayari sa buhay mo ay bahagi lamang ng paniningil ko dahil sa ginawa niyo sa tatay ko at dahil sa pagkamatay ni Lola. Lahat na lang ba isisisi mo sa akin? Anong klaseng nilalang ka? Anong ginawa mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. At gusto ko lang din malaman mo na hindi pa ako tapos sa paniningil ko. Gusto kong iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang dinulot mo sa buhay ko. Paalam, Rita. Magdasal-dasal ka na. Baka sakaling maisalba mo pa ang sarili mo. O pwede namang wag na. Dahil marami ng masasama sa mundo. Malaking kabawasan kung mawawala ka. Hayop ka! Ang sama-sama mo! Demonyo ka! Parang ikaw din naman. Bye! Baka may gusto kang ihabilin sa pinakamamahal mong ina. Paano ba yan? Mukhang hindi na kayo magkikita pa. Ako na lang ang saktan mo. Huwag mo nang idamay ang nanay ko. Charlotte! Charlotte! Nang sumunod na araw, umagang-umaga, bitbit ni Charlotte ang isang kumpol ng bulaklak na kulay puti at kandila. Tao po! Tao po! Ay, walang tao. Sige na nga, iiwanan ko na lang to dito. Maya-maya, mula sa di kalayuan, nakatanaw si Charlotte habang pinapanood ang noon ay takot na si Aling Cynthia na dinadampot ang bulaklak at kandila. Natanawan pa siya noon sabay kinawayan at ngumisi ang dalaga. Bigla na lamang yung bumulong sa hangin at kasabay noon ay ang biglaang paninikip ng dibdib ng babae. Napahawak pa yon sa pinto hanggang sa tuluyan ng natumba at nalagutan ng hininga. Kahit na magwala ka pa sa galit, wala ka nang magagawa pa. Ngayon mararamdaman mo na ang sakit na nararamdaman ko sa pagkamatay ni Lola. Kinagabihan, nakarating na rin kay Rita ang malungkot na balita. Nay, patawarin niyo ako. Kasalanan kong lahat ng ito. Kung may babalik ko lang ang oras at panahon, sana... aray! Bakit parang... nahihirapan akong huminga? Ano nangyayari sa akin? Sa kabilang banda... Ano na naman bang ginagawa natin dito? Charlotte naman eh. Hindi ba pwedeng sa bahay ka na lang magritual? Tara na, umuwi na tayo. Ayon sa aklat na ito, nagiging mas malakas kami pagsapit ng 12:00, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Huwag ka nang anduwag, maupo ka lang dyan. Kapag ako nagalit, tatahiin ko yung bibig mo. Ito na, tatahimik na. Aray, Malamok,
Diyos ko po naman, sa dami na magiging kaibigan ko, mambabarang pa talaga. Matapos ilapag ang kulay puting tela sa gitna ng kakahuyan at sinindihan isa-isa ang mga kandila, nagsimula ng umusal ng mga kakaibang salita habang nakabuka ang mga kamay at nakapikit. Ilang sandali lamang ay ramdam na ni Uno ang pagbabago ng ihip ng hangin. Nagtataasan ang balahibo ng binata sa buong katawan. Gustuhin niya mang pigilan si Charlotte sa ginagawa nito ay hindi niya magawang makapagsalita at kumilos nung mga oras na yun. Sa dilim ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na buwan, sinusumpa kita, Rita. Ito na ang nakatakdang panahon ng nakamamatay na pagdurusa. Sa bawat patak ng aking galit, isinusumpa kong ang iyong katawan ay magiging bilangguan ng iyong kasalanan. Ngayon, mararamdaman mo ang sumpang walang lunas hanggang sa ikaw ay magnas. Ang iyong mga mata, luluwa mula sa iyong bungo. Ang iyong tila, huhugutin ang sarili mong mga kamay. At ang iyong leeg, lalaslasin ang iyong sariling kuko. Lasapin mo ang sakit sa bawat kagat mo sa sarili mong laman. Maliligo ka sa sarili mong dugo hanggang sa tuluyan ka ng mamatay. Samantala, Grabe! Anak ng putya naman! Mukhang may tama nga sa utak ang babaeng yan para gawin niya yan sa sarili niya. Ay nako, patay na yata. Kadiri! Hoy! Tingnan niyo nga to! hindi makapaniwala ang mga kasamahan sa selda na wala man lamang nagawa para pigilan si Rita sa pagpatay sa kanyang sarili. Nung mga oras na yon ay isa-isa na ring pinatay ni Charlotte ang mga kandila at niligpit ang kanyang mga gamit sabay isinilid sa isang kahon. Anong nang gagawin mo dyan? Kailangan ko na tong ibaon. Tapos na, Uno. Nagawa ko na ang mission ko. Alam ko na nabahira na ng kasamaan ng kamay ko at ang buong pagkatao ko, ngunit hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ginawa ko. Susubukan kong gamitin sa tama ang kaalaman ko. Iluwaman ako ng langit pagdating ng araw. Gusto ko na kapag nawala ako sa mundong ito ay maaalala ko ng mga tao na mabuti ang aking ginawa. Ano mang kasalanan na nagawa mo, mapapatawad ka pa rin ng Diyos. Basta handa ka magbalik loob sa Kanya. Gaano ka man naging masama, kapag lumapit ka sa Kanya, yayakapin ka pa rin niya. Charlotte, sabi ni Don Joaquin, gumaganda na ang lagay ng tatay mo. Naniniwala ako na magkakasama pa kayo ng matagal. Sana nga, Uno. Miss na miss ko na si tatay. Siguradong malulungkot siya kapag nalaman niya na wala na si Lola. Sana magising na siya. Pagod na ako mag-isa, Uno. Masaya naman kami dati, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan mangyari ang lahat. Sa kagustuhan namin tulungan si Don Joaquin, si tatay naman ang napahamak. Walang mali sa ginawa ng tatay mo. Natural, magkaibigan sila, kaya magdadamayan sila. Ang may kasalanan ay yung mga taong may masasamang loob, katulad ni Rita at ni Marco. Mawala silang awa at lalong wala silang puso. O bakit? Huwag mo sabihin na nagsisisi ka na sa... Hindi naaalala ko lang si Lola. Pakiramdam ko kasi nawala siya nang wala man lamang akong pabaon na masayang alaala. Puros kaya sakit ng ulong ibinibigay ko sa kanya. Lahat na lang ng ayaw niya ginagawa ko. Masama ba ako nga po? Hindi alam ko naman na kahit pasaway ka, mahal na mahal mo siya eh. Pero alam mo, kung talagang gusto mo pa siyang mapasaya, pwede mo pa namang gawin yung mga bagay na gusto niya kahit wala na siya. Salamat, Uno. Buti na lang may kaibigan ako na tulad mo. Pasensya ka na, ha? Alam ko na... Huwag ka mag-alala, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Magkaibigan tayo, at masaya ako na maging parte ng mga kalokohan mo, at pati na rin kung paano mo lalampasan ang mga problema mo. Aray! Ay,
Tara na nga, umuwi na tayo. Sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Charlotte, wag mo naman akong tinititigan ng ganyan. Wag mo akong hahalikan. Hindi ako nag-toothbrush kanina. At saka, Tanga, bakit naman kita hahalikan? Sira ka talaga. Ay, hawakan mo tong kahon, ako na maghuhukay at baka makalas pa yung braso mo. Ay, ganyan kasi yung mga napapanood ko sa Hindi tayo talo, babae rin ang gusto ko. Ha? Seryoso ka ba? Wag naman, Charlotte. Hindi mo ba naalala na gusto ng lola mo na magsuot ka ng bestida? Paano mo gagawin yun kung... Ay, ang daming sinasabi. Nagbibiro lang ako, babae ako. Sayang ang ganda ko kung... basta, tsaka na natin pag-usapan yan at... naantok na tuloy ako. Matapos maibaon ang gamit sa pambabarang at ang aklat ng karunungan, ay agad na ring naglakad pabalik ang magkaibigan pauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Charlotte. Nakatingin sa bubong ng kanilang bahay at inaalala ang mga panahon na buhay pa ang kanyang lola. Kasama niya rin ang kanyang tatay Berto. Hindi niya maiwasang maluha dahil sa labis na kalungkutan. Hindi niya rin alam kung kailan niya makakasamang muli ang kanyang ama na nasa Maynila. Doon yon ipinagagamot ng kaibigan nitong si Don Joaquin dahil sa kinailangan niyong ilipat sa Maynila upang masiguro na maisasalba pa ang buhay noon. Naghihintay lamang sila ng tawag mula kay Don Joaquin tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Diyos ko, alam ko pong makasalanan ako at wala akong karapatang humiling ng kahit ano. Pero sana, makasama ko pa po si tatay. Sana makabalik pa siya ng buhay. Maya-maya, napabalikwas siya nang marinig ang ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Marahan niyang pinakikinggan ang mga pamilyar na boses. Dali-dalin tumakbo palabas ang dalaga. Don Joaquin, nakabalik na po kayo. Nasaan po si tatay? Pasensya na, iha. Ano kasi, Hindi. Huwag niyo sabihin patay na ang tatay ko. Hindi maaari. Hindi totoo yan. Kailangan ko si tatay. Kailangan ko siya. Iha, hindi pa patay ang tatay mo. Kaya ako nandito para sunduin kita dahil gusto kong doon na kayo tumira sa bahay ko. Doon ay may nurse na mag-aasikaso sa kanya. Magaling na siya pero kailangan pa rin ng sapat na medical na atensyon. Sa dami ng operasyon na pinagdaanan niya ay hindi na manunumbalik sa normal ang buhay niya. Pero sa ngayon, makakausap mo na uli siya katulad ng dati. Salamat po sa tulong ninyo. Hindi na po ako makapaghintay pa na makita at makausap ang tatay ko. Salamat po. Utang ko sa tatay mo ang buhay ko. Sa inyo, kaya walang katumbas na kabayaran ang kabutihan nyo. Nakakalungkot lamang dahil nadamay pa siya, pati na rin ang lola mo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat upang maibigay ko sa iyo ang buhay na pinapangarap ng tatay mo para sa iyo, iha. Pati na rin ang kaibigan mong si Uno. Wala naman akong mga anak at pamilya, kaya maghahanap na lamang ako ng may mabubuting puso na karapat dapat tulungan. Nabalitaan niyo na po ba nangyari kina Rita at Marco? Oo, iha. Ni katiting na away, wala akong naramdaman. Maaaring yun lamang ang tanging paraan para pagbayaran nila ang mga kasalanan nila. Mga wala silang puso, kaya dapat lamang na... Ako po may kagagawan ng lahat ng yon. Ano? Paanong... Si Lola Esther po ang dahilan kung bakit kayo gumaling. May kakayahan siyang manggamot at may kakayahan din po siyang mambarang. Maraming beses ko po siyang pinilit na turuan ako, pero paulit-ulit po siyang tumatanggi dahil ayaw niya pumapahamak ako. Nung namatay siya nung araw na nasa ospital din po si Papa, sa sobrang galit ko nakipag-anip ako sa itim na kapangyarihan. Inaral ko mag-isa ang aklat ng karunungan hanggang sa tuluyan ko yung natutunan. Pinatay ko po sila. Pinagbayad ko sila sa mga kasalanan nila. Ay, Diyos ko, huwag mong sabihin na hanggang sa ngayon ay...
Matapos kong gawin ang huling ritual para kay Rita, ibinaon ko na po ang aklat ng karunungan. Gusto ko pa ring mamuhay ng normal, alang-alang po sa kahilingan ni Lola. Ay, mabuti na lamang at hindi ka napahamak. Ginabayan po ako ni Lola. Hindi niya po ako pinabayaan ng mga panahon na mag-isa lamang ako at kailangan ko ng tulong niya. Oy siya, dalhin mo ng ilan sa mga gamit mo at hinihintay ka na ng tatay mo. Don Joaquin! Charlotte, tara na! Abay, napakabilis mo naman. Bakit may dala ka rin mga damit? Sigurado ka bang hindi mo tinakasan ng lolo mo? Nagpaalam ka ba? Oo naman. Sabi nga ni Lolo, wag na raw po akong babalik at masyado raw ho akong... Ay, baka po kapag sinabi ko ay hindi nyo na ako tanggapin sa bahay nyo. Pambihira kang bata ka, oo. Huwag ka mag-alala, hindi problema ang pagkain. Sisiguruhin ko na mamumroblema ka kung paano mo uubusin ang mga pagkain, hindi kung ano ang kakainin mo. Talaga ho? Salamat po, Don Joaquin. Pagsisilbihan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Basta... Habang naghihintay ang dalawa kay Charlotte, ay siya namang pagdating ng isang matandang lalaki. Uno! Sandali lang. Bakit nawala sa lalagyan ko yung brief ko, ha? Dinala mo ba? Akin na, at ako'y dadalo sa sayawan mamaya. Lolo naman, pahiram muna. Ay, hindi po pwede. Akin na, bilis. Uno, ibigay mo na't ibibili na lamang kita. Pare, mukhang magkasukat tayo. Hayaan mo't padadalhan kita ng marami at mukhang... maswerte ito, pare. Kaya kahit butas na, hindi ko pa pwedeng tuluyang ipamana kay Uno. Tara na ho. Ha? Ikaw ba yan, Charlotte? Babae ka na nga, Kailan pa? Gusto ko lang sorpresahin si tatay. Lolo, mamimiss niyo ho si Uno at syempre pati ako. Hindi naman siguro. Ako'y rinding-rindi na sa pagiging pasaway niyan. Sa pagiging pasaway ninyo. Siya, mag-iingat kayo at ako'y mananahipan ng... Bandang 11:00 na ng tanghali nang sila ay makarating sa bahay ni Don Joaquin. Patakbong pumasok si Charlotte at nagngingilid ang luha na niyakap ang kanyang ama na noon ay nakaupo sa wheelchair. Tatay, sobrang namiss ko po kayo. Mahal na mahal ko kayo, tatay. Ang lola mo, kumusta siya? Bakit hindi mo siya kasama? Tatay, wala na po si Lola. Iniwan niya na tayo. Namatay siya nung araw na walang awa kayong pinagtataga ng Marco na yon. Sabay kayong dinala sa ospital, pero hindi niya na po kinaya, tay. Wala na po si Lola. Wala na siya. Huwag niyo po akong iiwan, tay. Ayaw ko na po ulit mapag-isa. Patawad, anak ko. Alam ko na hindi naging madali sa'yo. Pangako, nandito na ulit si tatay. Magkakasama pa tayo ng matagal. Mahal na mahal kita, anak. Ay, teka, ikaw nga ba si Charlotte? Ikaw nga bang anak ko? Bakit? Humberto, mukhang babae na po yung anak ninyo ngayon. Pwede po bang ligawan? Aba, kung kaya mo ay bakit hindi? Kung mahal mo pang buhay mo, huwag na lang. Hindi mo ako kaya, Uno. Kaya mula ngayon, hanggang tumanda tayo, tropa tayo. Tropa lang, ha? Sabi ko nga, huwag kang makulit. Mula sa araw na ito, kakalimutan na natin ang malungkot na nakaraan. Halina kayo sa kusina at nagpahanda ako ng pagkain. Kailangan nating ipagdiwang ang espesyal na araw na ito para sa mas masaya at mas mapayapang pagsasama bilang isang pamilya. Maraming salamat po, Don Joaquin. Habang buhay ko pong ipagpapasalamat sa inyo na ibinalik niyo sa akin ng buhay ang tatay ko. Huwag po kayong mag-alala. Mula sa araw na ito, dalawa na po kayong aalagaan at mamahalin ko bilang tatay. Tara na, Uno. Tulungan mo akong alagaan sila, ha? Oo naman, pero sa ngayon, pwede bang kumain muna tayo? Gutom na talaga ako, Uy, ang daming pagkain, parang piyesta. Yon!
isa na namang malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Marami pong salamat. Sa susunod na po ang ating shoutout. Again, thank you po ulit mula sa Kwentong Enteng.